Okay, may yung elepante pa, di ba? Kaya tinatapakan ng elepante yung bell na yun, di ba? So ano yung ino-offer ng bell na yan? Bakit sinasama pa yung elepante, no? Sa commercial, ano yan eh. Ibig sabihin, once you lie down on that bed, it gives you really a lot of comfort. Di ba? Para ba pag humiga ka doon, parang talaga makakatulog ka ng maayos. Di ba? Pero ang katuhan naman, ang talagang tulog naman talaga ay minsan hindi naman talaga nakukuha yan sa ganda ng higaan. Di ba? May mga tao ay masandalan tulog eh. Di ba? So, ibig sabihin, ang tulog talaga ay hindi minsan nakukuha yan sa magandang higa. Nakukuha yan sa kapayapaan ng puso. Amen? So, saan talaga matatagpuan ng kapayapaan ng puso? Of course, number one, matatagpuan natin yan sa Diyos. Diba? Kaya ang mga anak ng Diyos dapat nakakatulog talaga sila ng maayos. Kasi bakit? Meron silang kapayapaan sa Diyos. Kahit na maraming problema ang dinadaanan, kahit na left and right yung kanilang nakikitang problema, but still, we can lie down peacefully because God's comfort is in us. Amen? That anytime, pwede tayong yakapin ng pagmamahal ng Panginoon. Anytime, pwede tayong ihag ng Panginoon ng kanyang presensya. At dahil dyan, naiibsan yung ating sakit na mga nararamdaman. At ito yung privilege natin bilang isang anak ng Diyos. Kasi sinabi naman ng Panginoon Jesus sa kanyang salita na in this world, you will experience trouble. But in this world also, you can experience the peace of God. Amen? Kaya sabi nga ni David, even though I walk to the shadow of the valley of death, I will fear no evil. Look at that confidence of David. Bakit sinasabi yun? Kahit dumaan ako doon sa madilim na lugar ng mundong ito, no? Sa mga kakahuyan na madilim, wala po akong takot because when I walk on the valley of the shadow of death, I'm not walking alone, I'm walking with the Almighty. No? Kaya dahil doon, nakaroon tayo ng comfort sa ating buhay. So let's read 2 Corinthians chapter 1, verse 3 hanggang 7. Sabi dito, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. No? Ibig sabihin, pag anak ka ng Diyos, meron kang meron kang strength to move on this life because there is a great comforter na meron ka. Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Sabi nito sa verse 4, who comfort us in our troubles. No? Sabi na Apostol Pablo, salamat meron kaming Diyos. Kaya ng Panginoon kasi sa lahat ng aming mga naging mga karanasan sa pag-ministeryo, discouraged na kami, gusto namin gumiba, but the Lord comfort us in order for us to pursue what God has laid upon us in the future. Yan sabi dito ng Corinthians, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. So may purpose ang trouble sa buhay natin. God allowed to experience trouble in our lives in order for you to be comforted by God. And if there's someone also who are experiencing trouble in their life, you can now share how God comfort you on that specific moment. So ibig sabihin, may purpose pala ang mga trouble sa buhay natin based sa ating binabasa ngayon. Verse 6 said, if we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is your comfort, which produces in you patient endurance of the same suffering you suffer. And our hope for you is firm because we know that
just as you share in our suffering, so also you share in our comfort. Panginoon, maraming salamat po sa salita na binasa po namin ngayon. Naway magpatuloy ko na maghayag sa aming tunay ng comfort sa aming buhay upang makita po namin na ang Diyos na aming sinasamba at pinupuri at pinapasalamatan at sinusunod ay Diyos forget ng mga ahaliw. Maraming salamat. Comfort us this morning as we come together as a body of Lord. In the mighty name of Jesus. Amen. So nais ko po kayong dalhin ngayon sa ating pag-uusapan, God's comforting hand. Naranasan niyo na po ba na kayo ay ma-comfort ng Panginoon? Have you experienced God's comfort in your life? Diba? Na yung parang feeling mo, lahat na lang ng bagay ay hindi nagmamaterial sa buhay mo. Feeling mo parang walang dead end ka na sa buhay mo. But, in the dead end of your life, God's hands comforts upon you. Sinisigurado niya na, anak, huwag ka mag-alala. Tingin mo man, wala ng pag-asa, ako mismo ang magbibigay sa iyo ng pag-asa. So God's comforts hand from pain to purpose. May purpose po lagi yung mga pain na ating dinadaanan. God's comfort is the anchor that holds us steadily in the midst of life's storm, grounding us in His unchanging love. So you and I can experience God's comfort. Amen? Ikaw at ako ay pwede maka-experience ng pag-aaliw o pag-comfort ng Panginoon. Do you think there's any in your life right now that you need comfort from the Lord? Meron bang area sa buhay mo ngayon na hindi mo siguro alam ng bawat isa personally na kailangan i-comfort ng Panginoon? Kasi pag yan ay naiisip mo, pag yan ay nadidiscuss sa'yo, parang nagkakaroon ka ng discouragement sa buhay. May the comfort of the Lord Jesus Christ be upon your right and restore you on that specific area of your life na i-comfort ka ng Panginoon, na i-secure ka ng Panginoon na siya ang iyong greatest comforter. So you and I can experience God's comfort. Kasi bakit mga anak niya tayo? So by knowing how God's comfort works, based on 2 Corinthians chapter 1, 3 to 7, may bring us confidence to serve the Lord, to worship Him, and to honor Him. Because our God is the great comforter. Diba? Minsan, marami tayong pag-aalinlangan sa paglilingkod sa Diyos. Minsan, feeling natin na pag tayo ay nagbigay ng panahon sa Diyos, parang marami pang mawawala sa atin. Have you ever experienced that? Kaya minsan, maraming mga Christian na ayaw mag-commit sa ministry. Kasi feeling nila, mawawalan sila ng oras sa kanilang either sa ibang mga bagay. And they feel that is lost for them. You know what? Let the comfort of the Lord be upon you. Na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi po kalugihan ng ating buhay. Amen ba? It seems this word parang tingin nila is, ano na pala mo sa pag-born again na yan? Diba? You know what? How this word measure people? It's based on what you have. It's based on the achievement na nakikita sa iyo. Pero marami ng mga tao, may mga achievement sila, pero dinaya naman nila yun. Sabi ng anak ko, Papa, yung isa ko classmate naman, kaya naman ka sa graduation eh, nakumokya lang sa akin. Sabi ko, sana minali mo yung mga sagot mo para mag-okay pareho. Di ba? Sometimes, if we try to look in the outward appearance of how this word is offering us, sometimes nalilinlang tayo ng tunay na comfort sa ating buhay. No, we need to understand from now on that God is our real comfort. Sa ating paglilingkod, sa ating pagbibigay ng panahon sa Diyos, sa ating paglagong espiritual, sa ating paglagong sa paglilingkod, sa pag-abot ng mga kaluluwa na nais ang Panginoon through this ministry of KCPFC, nawa, maramdaman niyo ang comfort ng Panginoon. I know all of you, we have all struggles in this life. Ako, meron akong problema. Meron akong struggle sa buhay. And every one of us, we have a struggle.
So tanong ko sa iyo, saan tayo sasandan? Sa ating Diyos. At naniniwala ko, ang ating Diyos ay napaka-generous niya para nakita niya tayo at yakapin tayo ng kanyang pamamahal. So by knowing how God's comfort works, based on 2 Corinthians 3, 1-7, magkaroon tayo ng kumpiyansa talaga na lalo tayong maglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Lalo tayong magbibigay ng oras sa nais ng Panginoon. So ano ba yung mga, paano ba nag-work comfort based on 2 Corinthians chapter 1, 3-7? Number 1 is we need to know the source of comfort. Ano sabi sa verse 3? Basahin po natin. Verse 3 said, "Praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion." Kung ating Tagalogin yan, ang Ama, no, na mapanibo, no? Mapagmahal. Anong Tagalog ng compassion? Yung exact word? Maawain. Yun, ganda, no? Ang Amang maawain. At ang Diyos na mga-aliw o mahabagin. Ito yung mga kailangan ng ating inner man. Ito yung ating kailangan ng Espiritu na tayo ay makaranas ng compassion ng Panginoon, makaranas ng kanyang comfort. Kasi bakit? Dito tayo nagkakaroon ng satisfaction sa ating buhay. So the source of comfort is in the presence of God. Amen? Ang source ng comfort ng buhay ng isang Kristiyano ay nandoon sa presensya at sa trono ng ating Diyos na mga pangyarihan. Alam mo ibig sabihin ng comfort? Comfort is a feeling of relief. Wow, di ba? And encouragement. Kaya nga merong pain reliever. Di ba? Pag meron kang pain, anong gagawin mo? May natuklasan ng mga pharmaceutical company in order for you to stop the pain of agony, mag-take ka na ng pain reliever and you get comforted. Ay, salamat sa gamot na ito. Yan po yung ibig sabihin ng comfort is a feeling or relief or an encouragement. So, God is the ultimate source of all comfort. Bakit? Because we can rely on God's unconditional love. Amen ba? God is the God of comfort because we can rely on His unconditional love. Kumbaga, kung tatanungin mo ang Panginoon, kung mahal ka ng Diyos ngayon, yes! Kahit meron kang problema, mahal na mahal ka ng Diyos because the problem does not dictate na hindi ka love ng Diyos. Sinasabi niya sa kanyang salita in Romans chapter 8 verse 35, "No one can separate us from the love of Christ." Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, sa kahirapan, sa kamatayan, no? Sa pagluluksa. No one! Mahal tayo ng Panginoon. And that should be the anchor of our life. Minsan nag-discourage sa ating buhay kung tayo ay tumitingin sa mga estado ng bawat isa sa atin. Buti pa sila. Ang ganda ng buhay. Di ba? Buti pa sila. So, no, wala kang lang mo. Ano nangyari sa'yo? Nani-discomfort. Di ba? But if you try to look at in a spiritual level, how the Lord bless you, you will be comforted. Kasi bakit? Lahat naman talaga ng bagay sa mundong ito ay talagang pansamantala. Di ba? Kung ano ngayon, kung mas mataas yung antas ng kanilang buhay in terms of economic sa atin, so okay lang. Di ba? Tanggapin natin. Pero ang maganda rito, alamin din natin na ang Diyos ang ating dakilang. Hindi nyo lang alam kung ano yung buhay nila pag sila ay nasa kwarto na, kung sila ay nag-iisa na. Hindi alam kung ano yung kanilang naranasan sa buhay. Di ba? Pero ang maganda sa atin, ginagaranti ng Panginoon, Diyos, ng ating comfort ay siya. So, ibig sabihin, whatever situation you are right now. Do you feel lost right now? Tingin mo ba parang
you are lost in your life. Feeling mo ba you have a lot of regrets sa buhay mo ngayon? May mga mali na naging desisyon na nakaraan until now, inaani mo yung mga pagkakamali na yan. May Lord comfort you. And the comfort of the Lord will upon you and restore your soul. Napapamuni ka ng Diyos ngayon para sabi, anak, tama na yan. It's time for you to rise up. Ano man yung pagkakamali mo in the past, tapos na yan eh. Lumangon ka ngayon, tumindig ka, at humakbang ka ulit ng may pananampalataya. Amen? And I will restore you, and I will comfort you, and I will empower you. So we can rely on God's unconditional love. God is often seen as a being of unconditional love and compassion. In times of distress or suffering, turning to the source of love can provide a solace and reassurance of our soul. That we can feel our value in the Lord. Yun daw po yung nawawala sa isang tao pag siya ay nalidiscover or nalidiscover, yung kanyang value. Kasi pag hindi mo na na-value yung sarili mo, diyan na nagsisimula yung mga problemang dumarating sa buhay. But if you feel that you are valued by God, whatever, ano man yung estado mo sa buhay, feeling mo ikaw yung pinakamahalaga sa harapan ng Panginoon, you can overcome those challenges sa buhay. Diba? Ano ba yung sabihin ng value? Halimbawa po, meron po ako rito na, I will give you an example. Ano pera ko dito? Yung dami. Praise the Lord. Halimbawa, 1,000 won. Diba? Itong 1,000 won na to, kahit ito ay tupiin ko, magkano yung value? 1,000. Tupiin ko ulit siya. Magkano yung value? Nabubuti ko kaya siya? Diba? Tapak-tapak ko kaya siya? Diba? So, ibig sabihin, ano man yung mangyari sa papel, sa perang ito? Matungisan lang ito, mabasa, ma-flash mo sa inodoro. Hindi nagbabago yung value. 1,000. Ibig sabihin mga kapatid, ganyan tayo sa harapan ng Panginoon. Whatever you are right now experiencing, nasubsub ka, nagawa ka, nagasgasan ka, no? Yung mga mali kang nagawang desisyon, ito, in the sight of God, your value never change. Maybe your feeling is changed, but how God's look at you never change. Kaya nga in times of talk, in times of yung sinasabi trouble of life, one thing that we can rely on is on God's unconditional love. Yakapin natin yan. Panginoon, nanghihina po ako sa aking sitwasyon ngayon. Kasi feeling ko, hindi ko mafulfill yung aking mga pangako sa sarili ko. Feeling ko, Lord, parang hindi ko na kaya yung mga responsibilidad ng aking pamilya. But right now, you can rely on the comfort of God. In God's life. So, mahalaga na malaman natin yan. So, God is the ultimate source of comfort because of His unfailing love. Pangalawa is His divine presence. No? Kung baga, hindi tayo nalilimitahan ng kanyang presensya. Di ba sabi nga ng Bible, the praises of His children, God inhabits the praises of His people. Ibig sabihin, once we worship the Lord, once we give praise to Him, sumasaanin ang Diyos. No? Kaya sa panahon na tayo sinusubok ng mga sitwasyon, ng mga problema, ito rin yung panahon na tayo lalong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Amen ba? Kasi bakit? Once we worship the Lord our God, ang kanyang presensya ay sumasa amin. Di ba? Naalala ko naman si Gideon. Di ba? Sabi nga dun sa seminar, in just one encounter, sabi, nung naranasan na ni Gideon yung presensya ng Panginoon, enough na yun para harapin niya yung mga brutal Midianites. Ano rin sabi ni Moises? Father, God, if your presence is not go with us, we will also go there. Sabihin, the assurance ng buhay natin ay pag sumasama ang presensya ng Diyos sa atin.
Amen ba? Kaya pag nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon, sabi mo siya sa Lord, I'm a successful person in this world. Dahil ang presensya ng makapangyarihang Diyos ay sumasama. Ibig sabihin, anytime, God can do miracle in your life. So, mahalaga rin na we turn to God in times of need. When we are challenged by situation, napaaga na talaga na tayo ay lumalapit sa Kanya. Bakit? Bakit mahalaga tayo lumalapit sa Panginoon, especially sa mga oras na tayo sinusubok ng mga sitwasyon, ng mga panahon, ng even ng ating sarili? Because number one is spiritual growth and faith. And nagkakaroon ng paglago. Di ba? Doon mas lalo tayong lumalago sa pananampalataya. Doon mas tumataas yung antas ng ating pagsunod sa Panginoon. Pag tayo ay nasa-challenge ng mga bagay sa mundong ito. Mas na-range natin na, Lord, totoo ka, di ba? Mas natitestify mo, di Panginoon, ikaw ang magbibigay sa akin ng tagumpay sa mundo ito. Di ba? Parang nilalaban mo yung pananampalataya mo sa mga sitwasyon na sinusubo ka. Yun yung maganda rito. Yun yung significance that when you are in the midst of trouble, you need to turn to God. In difficult times often prompts individuals to turn to their faith and spirituality for comfort, guidance, and strength. These experiences deepen our spiritual connection and cultivate trust in a higher power. Sabi ng isang quotation, ang isang person that become well or a person become more wealthy, it becomes less religious. Ang ibig sabihin, ang isang tao na nagkakaroon siya lalo ng kakayahan sa buhay, nagiging less religious po siya. No wonder there's a story in the Bible na isang napakayamang tao ay hindi nakasunod sa Panginoon. Di ba? Pero hindi sinasabi na lahat ng mayayaman ay hindi makakabog na lang. Hindi yung argument ng Bible. Kaya tingnan mo, karamihan ng mga follower ng Panginoon during his time, yung mga fishermen, yung mga kulang sa pagmamahal, yung mga nakakabuso ng lipunan, di ba? Yung mga hindi nakakain, nakatubay sa araw. Ito yung mga tagasunod niya kasi na mas madali sila nagtitiwala sa Diyos. Kasi yung mga nandoon sa kapangyarihan, no? In a political setting or even in the religious setting, mas sila pa nga yung hindi tumatawag sa Diyos. Kaya nga ito yung mga pinag-rebuke ng Panginoon sa during that time. Di ba? Matindi ang pananalita ng Panginoon sa mga religious group at sa mga political group during that time. Kung ating babasahin sa ng Panginoon, especially sa gospel. Alam niyo ang pananalita ng Panginoon? Your father is a devil. Sabihin mo yung mayor mo sa Pilipinas. Ang ama mo ay demonyo. Di ba? Ay, patay ka ng mayor doon. Pero Jesus Christ very bold in the time to rebuke those people. Kasi hindi maakin ng Panginoon na niloloko nila yung mga tao. So, the purpose of that is in turning to God in a times of need is it create us spiritual growth and faith. Ano pa? Nagkakaroon tayo ng tawag na strength. Facing difficulties builds resilience and inner strength. No? So baka God allows sometimes those situations sa buhay natin para maranasan natin na mahirapan tayo at ma-build up yung ating spiritual resilience. Na para sa mga sumusunod pang mga pangipagbaka natin, hindi tayo basta-basta natutumba. Hindi basta-basta nag-quit sa nais ng Panginoon. Hindi basta-basta bumibigay sa gawa ng tao. So yung kahalagahan na tayo bilang mga anak ng Diyos ay mas lalo tayo nalapit sa Panginoon, especially in times of trouble. Di ba? I think in Psalm chapter 46 verse 1, ano sabi pa yun? He is the ever-present help in times of trouble. No? Nung ako po ay nasa Manulife pa.
May apat na bagay ko lagi sinasabi sa mga pinipresenta ko. Sabi ko sa kanila, ano yung apat na bagay sa mundo nito na kung nangyari, kailangan magpera? Ganyan ko sila mindset. Kapag wala ka nito, kawawa ka sa mundo nito. Ano yung apat na pangyayari sa mundo nito na immediately, pag nangyari yan, kailangan pera? Number one, aksidente. Kaya, be wise sa ating mga kayamanan. Be wise sa ating mga binibigay ng Panginoon niya. I've learned a lot for that company talaga. Siyempre, bilang isang pastor, ang aming tinuro lang sa amin, more on salita ng Diyos na eto, pag-aralan, pero nung na-expose ako doon, sabi ko, mas lumawak yung aking pag-unawa sa buhay. Oo nga pala, Lord, na kailangan pala namin mas maging maayos in terms of financial literacy. And until now, kami ni Mrs. Scott, we are praying talaga na mas ma-handle po namin ng mga ayos yung mga finances. Kung ano man yung meron kami sa Panginoon. Kasi that's the practicality of life. Diba? Kaya, inaalam ng Panginoon yung mga bagay na yan sa buhay natin para mas maging matatag tayo sa ating buhay. Di ba? Yung ating mga anak, di ba ayaw din ng ating mga anak is lampa. Di ba? Konting lakad na nasusub-sub. Di ba? Ating talit na gano'n. So, kung ano si Lord sa atin na konting ihip lang ng problema, andun na, hindi na makatayo, nakasubasog na, laylay, ayaw ng Panginoon niya. Kasi bakit yung kanyang identity nasa iyo? Masabi ba, yan ba anak ng Diyos? Ano ba ng Panginoon ba? Kaya sometimes we need God allow those trouble in our life para magkaroon tayo ng spiritual resilience and strength. Para mas mahanda pa tayo sa mga susunod pang challenges ng ating buhay. So in order for us to be comforted in times of life's challenges, kailangan, napakalaga po ito, magkaroon tayo ng right perception in terms of trouble. Pagdating sa problema, kailangan may tama tayong pag-unawa po dyan. Di ba sinabi naman ni James, di ba, na when you are experiencing various trials in this world, ano sabi ni James? Be joyful! Di ba? Kaya yan ang counsel ng Bible. Kaya, dati, pag may nagpapakaso sa akin na merong silang problema, parang gusto nilang mawala na sa mundo, alam mo sabi ko, magalak kayo. Kasi magugulas sa akin, gagawin lang pa, ikagagalak pa namin, sitwasyon namin, kaya ano bang counsel ng Bible? Kasi bakit? Mali yung kanilang pagtingin sa problema. So, mali yung pag-accept nila sa mga problema. So the Bible counsels us right now that when you are problem in this life, rejoice. No? Lalo kung libre. Lalo kung magpakape. Di ba? Brother Angel, di ba? Alam ko na, magpapakape ka. Di ba? Why? Because God given us a right perception on how we handle problems. So number one, perception, in order for us to have a right perspective with regards to our problem is, number one, acceptance. Nung nagpastor po ako, tinanggap ko po talaga na sa akin po pastor, maraming mga problema akong maranasan. Maraming mga taong personalin ako sa aking paglilingkod sa Diyos. Naranasan po namin yan mag-asawa. Pero hindi po kami nag-pray na, Lord, sana masagasaan ang piso ng mga tao. Never do that. Di ba? We know the Word of God. Part yun pag nag-aalaga ka ng kambing, nag-aalaga ka ng tupa, bigla ka na susuwag sa likod Di ba? Minsan nakapanood ba kayo ng mga funny animals, di ba? Naglalakad yung tao, bigla sinuwag, di ba? Sa paglilingkod sa Diyos. Akala mo, nakikita pagkaharap mo, pero pagkaligod pala, sinisiraan ka. Masakit yun.
ba? One of the very devastating emotional damage na a person can experience betrayal. Na akala mo kaibigan mo siya. Hindi na lang. Nilalason ka pa niya pag nakatalikod ka. Ang sakit mo. And kami mga pastor, prone po kami yan. Pastor, praise the Lord! Hallelujah! Wala, nakatalikod ka. Iniinjikan ka na kung ano-ano sa likod. But, sabi ko rin, I need to accept that fact. Bilang paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, sana umuhugot ng aking comfort sa Diyos. Ilang beses ko na sinabi, Lord, ayaw ko na! Sabi ko lang, bakit ako sinusubo mo dito? Do I disobey my Savior? Kaya nga sabi ng Bible, carry your cross. Kung si Kristo nga, di ba? Inalipusta, di ba? Sinaktan, niyurakan. Binaba talaga yung dignidad eh. Kumbaga, bilang isang tao, niyurakan yung kanyang pagkatao. Sabi ko, that's fine, Lord. Bigyan mo na ako ng kalakasan to overcome those situations. Kailangan meron tayong right perception with regards to the problem. Acknowledge that the problem and trials are a natural part of life. Pag meron problema ngayon, alam siya, sabi ko lang, charge to experience. Hinga ka lang. Lord, grabe. Salamat dahil meron ka. Salamat nandiyan ka. Di ba? So, ang problema ay, bahagi talaga ng buhay yan. And, ano pa? Instead of resisting or denying them, accept their presence and recognize that they are opportunities for growth and learning. That's the bright side of the problem. Ano ba yung pwede kong matutunan dito? Di ba? So, instead na nagsiself-pity ka na, no? Instead na kung ano yung mga iniisip mo, no? Sinisisi mo na ang mga tao, tinuturo mo sila mali, ako tama. No, what? Aralin mo yung problema at tignan mo, bakit naman talaga totoo na merong tinuturo sa akin ito? That I need to accept things in my life, that I need to change and to grow in some area of my life. Diba? So ito yung mga tamang pananaw sa problema, especially tayong mga anak ng Diyos. Maintain a balanced perspective by recognizing that problems and trials are temporary and often provide valuable insight and opportunity for the positive change. Pag ganyan tayo tumitingin sa bawat problema natin, naniniwala ako, mas lalo tayong lalago, mas tataas yung ating tinatawag nating personality excellence, no? Mas nagiging mahusay tayo mag-isip sa mundong ito. I believe, mas lalo tayong lumalapit sa pagpapala ng Panginoon. Amen? Kasi ang pagpapala ng Diyos, dumarating ang paghandaan. Do you agree with that? Di ba ang palay, inaani yan pag tama na yung... Di ba? Di mo aanihin yan na bugot pa lang ng palay. Inaani sa tamang panahon. Ganun din ang blessing. Dumarating sa buhay yan paghanda ka na. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, humanda ka sa blessing ni Lord. Lagyan niyo pa ng konting gigil, okay? Sabihin niyo ulit, humanda ka na sa blessing ni Lord. Yan. Sabi ni John Maxwell, people change in 4 different seasons. Sabi ni John Maxwell, people change in 4 different seasons. Number 1, people change when they hurt enough. They have to. Have you ever encountered a very painful situation and you decide from now on, hindi na mangyayari ito? Have you ever done in your life? Nag-decide ka na ganyan? People change when they hurt enough. They have to. Hindi na mauulit ang sakit na ito. Diba? Yung pagkalimos na
niyo po sa amin. Yaman ako, time will come. Di ba? So yan daw po yung number one, why people change. Ang pangalawa, people change when they see enough to inspire too. Wow. No? Pag sila ay na-inspire sa isang sitwasyon, or sa isang tao, or sa isang anything, nag-decide sila na baguhin ang kanilang sarili. Na-inspire kay Jack Ma, di ba? Maraming mga businessmen, no, in the business entity, marami talagang nag-idol kay Jack Ma. At marami talagang nagbago ng buhay dahil sa buhay ni Jack Ma. Na dati siyang pulubi, di ba? Meron siya mga picture ng bata pa siya, di ba? Parang namumula lang siya ng kangkong at sinapay, di ba? Diba? Pero ngayon, grabe. Di ba? So marami yun, di ba? So people change when they learn enough that they want to. Yan. Ito yung apat na season. Yung babago. And the last is, people change when they receive enough that they able to. Diba? Kaya meron mga tao na pag sila ay marami ng nagsakses sa buhay, nag-iba rin yung ugali. Either na nagiging mas mayabang or either na nagiging mas humble. Sa dalawang bagay lang yun. So ito yung apat na season, why people change. So the next is comfort in suffering. Yan. So examine how does comfort sustain us through suffering. Paano ba tayo sinusustain ng Panginoon in spite na tayo dumadanas ng iba't ibang mga suffering sa mundong ito? Peace in the midst of turmoil or chaos. Despite facing challenging circumstances, we may experience a sense of inner peace and calm that exceeds understanding. This peace often described as a peace that surpasses all understanding can be a sign of God's comforting presence in our life. Maraming mga tao na mas gusto nila magpakamatay pa sila dumadanas ng problema. Diba? Si Rodel, may pinsan ka, di ba? Nasabi mo sa akin, magpakamatay. Ilang taon yung pinsan mo? 14 years old na ako. Sayang na bata. Kumbaga, kung bata ito nalalay na bigyan ng tamang mindset sa buhay, malaking baka maging isang multi-millionaire. Hindi alam. Pero dahil nga, maybe wala ng comfort sa kanya, at marami siyang problema sa buhay, it's better for bata magpakamatay na. Kaya tayo mga Christians, dapat magbabalik din tayong kumilos mga kapatid. Ang nasa atin ang pag-asa ng mundo, di ba? Sana huwag tayo tutulog-tulog din minsan, di ba? Always extend our hands to other people. No? Sometimes we need to walk on the water for them para lang ihatid natin yung comfort sa buhay nila. So peace in the midst of chaos. Kaya tayo sinusustain ng Panginoon kahit tayo ay dumadaan ng mga iba't ibang klaseng pagsubok. Okay? Strength to endure. Believers may find themselves endowed with an expected strength to endure hardship. This strength may be attributed to God's grace and empowerment or enable a person to go through suffering and have a courage and resilience to undergo with. Because of the power of God, because the strength of God. Kaya sabi ng Apostle Paul, I can do everything through Him who strengthens me. Kung aaralin mo yung buhay ng Apostle Pablo, meron siyang isang account doon sa Acts na talagang binato na siya. As in, patay na siya. Nawala na siya ng malay. Sa kanyang paglilingkod sa Diyos, sa kanyang pag-ahayag ng Ebanghelyo. Na-experience niya po yun. Pero sabi niya, ba't ko nagawa yung mga bagay na naglilingkod pa rin ako? Dahil ang kalakasan ko ay hindi nagagaling sa akin. Nagagaling yan sa aking Diyos sa mga pamilya. The same with us today. Ano man yung mga problema natin ngayon, tandaan natin, meron tayong source of strength. Kaya nga, hindi aalisin ng Panginoon ang mga problema. Ano gagawin niya sa'yo? Bibigyan ka niya ng kalakasan. Kaya minsan, parang hindi makakita yung prayer, Lord, alisin mo ang mga problema. Ano kaya prayer natin, Lord, may problema ko yun, give me wisdom and strength.
Hindi kayo mas maganda yun? Di ba? Kasi mas maraming mga tao ayaw na ng problema. Alam niyo, meron isang hayop. The red bison. Alam niyo po yung bison is a family of a cow, of buffalo. Nakita mo yan sa lugar ng Canada. Sabi ng isang researcher, usually when the storm comes, sabi niya ganyan, most of the animals are fled from the storm. But this bison, no, he traveled. He traveled through the storm. Kumbaga, nagtataka sila bakit itong mga kalabaw na ito, wala silang problema kahit na makapal na yung snowstorm, tuloy pa rin yung kanilang paglalakad. Kasi nga, ang sabi ng isang researcher is, they find out that when the buffalo are in the storm, they get immediately out of the storm. Ibig sabihin, yung pala yung pinaka-shortcut para makalayo ka sa storm to pass through it. Kasi pag nakalagpas na sa'yo yan, opposite na kayo ng direction. Tama? Kasi yung tumakbo ka, eh pala, doon pala papunta, di takbo ka ng takbo. Harapin mo na lang. Di ba? Parang, in our life right now, bilang isang Kristiyano, di ba? Sinasabi ng Bible, anak ka ng Diyos, nasa iyo kanyang kapangyarihan, nandiyan ang salita ng Panginoon, nandiyan kanyang comfort. Anong problema hindi mo pwedeng harapin? Kaya pag tayo lumakad sa mga problema, sino tumatawa? Si Satanas. Oh, yan ba yung anak mo? Alam mo si Satanas, magaling mang-insulto yan. Yan ba yung anak mo? Sinasabi mo na sila yung God's people mo. Yan ba yung mga born again, tinawag mo? Wala na ng panggastos eh. Hindi naniniwala sa'yo. Diba? So let's face whatever challenges sa buhay natin. Because God sustains us even in the midst of suffering. The comfort of God is there. God's comfort brings hope in difficult circumstances. Okay, example. Ano po yung mga comfort na pwede ibigay ng Panginoon sa atin? The example of His faithful witnesses. Marami dyan na mas, pati hindi pa yung dinaan na mas marami dyan na mas hindi mo yung problema. Pero dahil sa kanilang pagtitiwala sa Diyos, nalagpasan po nila. Search those people. Alam niyo ba sa Africa ngayon, dahil sa sobrang init, milyon-milyon na po ang nagugutom doon. Kung tayo ang nandoon yung pamilya natin, siguro, mas may karapat akong magsabing, hindi totoo ang Diyos. Imagine, dala mo yung anak mo, namamatay sa basic mo, namamatay sa gutom. Yan po nangyari sa Africa ngayon. Because of yung matindi yung heat ngayon sa Pilipinas, nagsisikwenta na yung heat doon. O sabi ko, di mag-prito itlog sa labas. Makakit ka sa sulkin. If we try to spread our eyes what's happening in the other part of this world, mga kapatid, magkakaroon ka ng comfort sa buhay. Na masabi mo, Lord, I am blessed here in Korea. So ano yung reason ba dito maglingkod sa Diyos? Dami ng gutom, million ng gutom doon. Dahil sa tag-init. Kasi bakit wala sila mapagtaniman? Imagine na. Dahil sa pag nakikita ko yung mga slides sa social media, pinabasa ko. Susundan ko minsan yung mga link. So naluluha rin ako. Sabi ko, salamat. Dahil nandito kami sa bansang ito. Parang biglang nawala kung iniisip mo ng problema nun. Nakita ko, sabi ko, parang naiyak ko. Oh! Sabi ko, drama pala sa buhay Lord. Ang dami kong katrabahan sa buhay. Samantala yung mga tao, dapat sila yung mas matinding mag-drama sa'yo. Diba? Sometimes we need to spread out our mind, our eyes to other part of the world kung kaano ka pinagbala ng Panginoon. At tingnan bigyan ng palakpak ng Diyos ng buhay. Hallelujah! So, the third is sharing in comfort in verse 6. Basahin po natin.
Paano ba nag-works ang comfort ng Panginoon based on 2 Corinthians chapter 3 verse 7? In verse 6 says that if we are distressed, it is your comfort and salvation. Ano siya sabi ng Apostol Pablo dito sa mga taga-Corinto? Alam niyo taga-Corinthians, kung ano man yung nangyayari sa amin sa paglilingkod sa Diyos, yung mga banta sa amin sa araw-araw, you know what? It is for your comfort also. That when we come to you, and you have said something to us a problem, we can comfort you because nadaanan namin yan. And also your salvation, kasi nga maaalagaan yung kaligtasan mo sa Panginoon. Manatili ka sa pananampalataya. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, yung natawag na shared comfort. Kaya mahalaga po, as a group of believers, we need to share each other experience to the Lord in order for us to comfort each other. At dahil dyan, nagkakaroon po ng strong and trusting community. Alam nyo, napakahalaga ng mga bagay ngayon. Itong bagay ngayon. Strong and trusting community. Lalo sa panahon ngayon, napakaraming pagsubok sa ating buhay. Kailangan natin ng isang community na nagbibigay sa atin ng encouragement, nag-i-empower sa atin. Kaya ngayon, Pastor, dahil ko pinipre ang KCPC na maging ganun tayo. Na mas may pumunta rito, maramdaman nila talaga na, ay, ang bihira, grabe, na-bless ako doon sa mga tao doon. Na-bless ako sa mga sinasabi nila. Na-bless ako doon sa diniscuss na ng Lord. That's my prayer for this KCPC. But in order for us to do that, we need to change the way we think. We need to change the way we feel. We need to change the way we do the ministry of the Lord. Para mangyari yan. Kaya mahalaga yung mga testimonies. Kaya pag kayo ay pinag-testimony dito, dapat tayo agad. Share what God speak to you. Ano yung yan? Say within the whole month, the whole week, last day, sabihin mo. Kasi ba, kasi pagsalita, may discourage na pala dyan, nagsalita ka. Na na-experience mo ang Panginoon, na-encourage mo, na-empower yung tao niya. So yun yung napakaganda. Yung natawag na shared comfort to each other. Dapat number one yan, ay nangyayari yan sa community of the believers. Support and encouragement in times of distress or suffering. The support and encouragement of fellow believers can provide immense comfort. Being part of the community that cares for one another allows individuals to share their burdens, receive empathy, find strength in unity. Ito yung design ng Diyos sa kanyang church. Pero sad to say, marami pong mga gawain ngayon na pag tinignan mo, ang layo na sa nais ng Panginoon. Church now is become a social interaction na lang. Church now is yung tatawag nila spiritual socialization. Nakapag-church lang, Kristiyano na raw siya. Yan na ngayon ang church eh. Napakarami ng mga misleading concept even inside the church. Kaya hindi na-build ang church na naaayon sa nais ng Panginoon. We need to go back to what the Lord is telling us to His church. Kaya mahalaga mga kapatid itong shared comfort nito. We need to share one another's burden also. Kaya diba sinabi ng Bible? Share each other's burden. Ibig sabihin, pag merong isang taong alam natin may pinagdadaan ng problema, damayan natin siya. Kung ano yung pwede maitulong, tulungan natin siya. Kasi ito yung church na ng Panginoon. No wonder in Acts chapter 2, sabi ng Bible, daily, may na-add sa kanila. Bakit? Pag sumama sa fellowship, ako comfort sila. Pag-pray natin ang ating gawain na ganito yung maging spirit ng KCPFC. Yes po ba? Na tayo ay comfort. Na pag may pumunta rin comfort talaga sila. Para they find their home. Oh, KCPFC is my home. Di ba? Sarap sabihin yun, di ba? Oh, KCPFC is my home.
So ano ba yung how the comfort works in 2 Corinthians chapter 1 verse 2 to 7? The last is the purpose of comfort. Ano ba yung purpose nito? In verse 7 said, so sabi ng Bible, in our hope for you is firm, because we know that just as you share our suffering, so also share in our comfort. Kasi sabi ng Apostle Paul, you know what guys, if you share something in us, your experience, your faith to the Lord, you know what, it gives us comfort also as apostle of the Lord. Kaya masarap din talaga ang testimony po kayo, you know what, I encourage yung pastor, pagdating ko na pinagbala, na-answer yung play, ano ba na isang kalakasan ng inyong pastor yan? Lord, sabi ko, yes, we are in the right direction. Lord, nakikita ng aking mga kapatid, nalaman nila ang yung mga panukala, kaya sasagot ang mga panalangin. Masaya po ako. Because that's our purpose. To guide you and to lead you into the presence of God. So our experiences of comfort equip us to comfort also the others. Teaching an empathy and compassion. Experiencing comfort during times of trouble teaches empathy and compassion. Sabihin, pag ikaw ay dumanas ng same problem sa ibang tao, ano nangyayari sa'yo? Nagkaroon ka ng empathy, ng compassion. Alam mo, sister, brother, dinaanan ko yan 10 years ago. Mas malala pa ngayon nangyari sa akin. Di ba? You can now share the comfort. Paano ka kinomfort ng Panginoon sa taong yan. At dahil doon sa dinanas mo na yun, na-equip ka bilang isang tao. So when individuals receive comfort from others, they learn the importance of extending the same kindness and support to others also. Di ba? Kumbaga, para siyang tawag doon, ripples, no? Yung tawag doon sa Tagalog, yung maliliit na alon, di ba? Na once na may hinawakan ka, then nagtutuloy-tuloy siya. That's the purpose of comfort. Now when you comfort others, time will come, yung tao na kinomfort mo, mag-comfort din ng iba. At it should be the wave of the church. Di ba ang sarap niyan pag yan yung dumadaloy? Ang sarap pag yan yung laging bumabangga sa'yo, yung comfort ng iba, yung comfort ng Panginoon, then yung comfort mo rin sa ibang tao. Di ba ang sarap niyan pala sa lubong yan? You become strengthened and empowered. Parang araw-araw full charge ka. Sana ganyan yung nangyayari sa church natin. Pag-pray natin mga kapatid. That is KPCFC. Ganyan po ang maging wavelength. The wavelength of comfort of God and His people. At hindi lang yan. Now once we experience comfort, tayo ay na-equip at nagiging comfort din tayo sa iba. At hindi lang yan, we find meaning and purpose. Ito yung maganda. When we are comforted, we feel life is meaningful. And ba? Parang nagiging, ito pala yung buhay tayo. Kasi nga, di ba, the meaning of comfort is relief. No? Kumbaga yung hirap na hirap ka, then suddenly yung paghihirap mo, naalis, na-relief ka. And after you relieve from that discomfort situation, you feel that life is full of meaning. Kaya mga kapatid, when you are struggle in some area of your life, that struggle is an opportunity also to minister to others. Your struggle right now may be a message later on to others. Keep going. Diba? Ask them for strength. Ask them for comfort.
Because later on, what you are experiencing now become now a powerful message to others. So understand struggles and challenges are common to all people. By recognizing the universality of human suffering, you can empathize with others who will be facing similar difficulties and other support and encouragement based on your own experience. Diba sabi nga may kwento? Pag ikaw ay maraming experience, meron kang kwento. Kasi pag wala kang kwento, di ba? Ang hirap naman na wala ka malang masabi sa buhay mo. Di ba? Para bang wala ka nangyay, kundi ka ba? Di ba? Parang gano'n, di ba? Na wala ka malang masabi kung ano yung naranasan mo kahapon, di ba? Na wala ka malang ma-share sa fellowship, no? Sa group ninyo, wala ka malang masabi. Ano ka ba? Kundi ka ba? Na, kahit anong nagtutut, di ba? Wala eh. Kahit anong ilagay sa'yo ng power, walang lumabas sa'yo. Hindi naman. God allowed those suffering moments. Hindi lang naman puro suffering, di ba? Meron naman tayo mga conquering moment, happiness moment. Ito, pinaghalo-halo ng Panginoon yan. Para ang buhay mo ay lalo mas maging magulay. Amen ba? Amen. Kaya, let us be on God's comfort daily. My question to you is, are you struggling right now? Meron ba tayong kinaka-struggle o kinakatakutan in the future? Alam tayo, minsan mga tao, minsan future pa lang kinakatakutan natin eh. Hindi pa nangyayari, kinakatakutan natin. No? So meron ba tayong struggle right now or kinakatakutan in some area of our life na pwedeng mangyari? Open your heart, trust God, and may His comforting hands be upon you. Amen ba? Let us rest in the comfort of God's hand. Mapagmahal ko ang ating Diyos. Amen. Napaka-generous ang ating Amang nasa langit. My prayer for you as you serve the Lord, may His comfort be upon you. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa paalala minsan pa ng iyong salita. Na sa aming panghihina, Panginoon, sa aming mga sarili, sa aming buhay, Lord, may your comfort be upon us and strengthen and empower us. Lord, yung mga nasaktan, Panginoon, at damdamin, yung mga nasugatan, Panginoon, Lord, may your comfort heal them, Lord God, in the name of Jesus. Lord, yung mga regrets po namin, na minsan pabalik-balik sa amin, Panginoon, na from time to time, na parang nakukonsensya kami sa mga nangyari, Lord, may your comfort be upon to us, Lord God. We know that that we are, Lord God, a very limited person also na we can commit anytime, Lord God, ng mga pagkakamali. Panginoon, comfort your people right now. Ma-receive nila, Panginoon, ang iyong kaaliwan sa buhay nila. We thank you, Father, and we honor you in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's all stand as we sing our doxology. Let's raise our hands.